Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat pintig ng puso at bawat patak ng luha. Samahan niyo akong muli sa isang panibagong kwentong mag-iiwan ng marka sa ating mga puso. Sabi nila, ang kahapon ay isa na lamang alaala. Ngunit paano kung ang tahimik mong mundong binuo mo sa loob ng maraming taon ay biglang yayanigin ng pagbabalik ng isang taong akala mo'y matagal mo nang kinalimutan? Handa ka bang harapin ang kahapon para sa kapakanan ng iyong kinabukasan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang, Ang Biglaang Pagbabalik ng Kahapon. Ang tunog ng pagtawa ng kanyang mga anak ang nagsisilbing musika sa mundo ni Dr. Sinag Alcaraz. Mula sa kinauupuan niyang bench sa parke, tanaw niya ang dalawang pinakamahahalagang tao sa kanyang buhay. Si Silaw, na buong tapang na umaakyat sa monkey bars, at si Tala, na masayang nagpapadulas sa slide. 4 na taong gulang, ang kanyang kambal, ang kanyang liwanag. Kaninang umaga lang, habang inihahanda niya ang kanilang almusal, tinanong siya ni Silaw, "Mommy, I love you po. 3,000. Ngumiti si Sinag, "I love you 3,000 din, anak." "Ako po, Mommy." Sabad naman ni Tala, "I love you infinity po." Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Sinag na siya na ang pinakakompletong babae sa buong mundo. Hindi niya kailangan ng kahit ano o kahit sino pa. Ang dalawang ito ay sapat na, higit pa sa sapat. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang marupok. Isang iglap, ang masayang hiyawan ay napalitan ng isang malakas na kalabog na sinundan ng nakabibinging iyak. Iyak ni Silaw. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sinag. Binitawan niya ang librong binabasa at sa isang kisap matay nasa tabi na siya ng anak na nakaupo sa damuhan habang hawak ang kaliwang braso at umiiyak ng walang tigil. "Anak, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong niya habang marahang sinusuri ang braso ng bata. "Mami, ang sakit po. Nahulog po ako." Humihigbing sabi ni Silaw. Nakita ni Sinag ang pamamaga at ang hindi natural na posisyon ng braso nito. Bilang isang doktor alam niya, dislocation. O mas malala pa, baka bali. Ang puso niya'y tila piniga. "Shh! Baby! Tahan na! Nandito si Mommy. Dadalhin kita sa ospital, okay?" Kalmado ang kanyang boses, isang pilit na pagpapakita ng katatagan para sa kanyang mga anak. Ngunit sa loob-loob niya'y nagwawala na ang kaba. Binuhat niya si Silaw habang inakay naman niya si Tala, na tahimik ding umiiyak sa takot para sa kakambal. Mabilis siyang pumara ng taxi. Sa buong biyahe, yakap niya ang kanyang mga anak. Ibinubulong na magiging maayos ang lahat. Ngunit ang bawat minuto na lumilipas ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Sinagtala Medical Center, ang ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ang lugar na kabisado niya ang bawat sulok. Ngunit ngayon, habang papasok siya sa emergency room, pakiramdam niya'y isa siyang dayuhan sa sarili niyang teritoryo. Ang profesional na pagiging kalmado niya bilang doktor ay naglalaho, napapalitan ng purong takot ng isang ina. "Doc Sinag," bati ng isang nurse. "Anong nangyari?" "Manny, pakiasikaso. Nahulog sa monkey bars. Possible fracture sa left arm." Mabilis niyang sagot habang inilalatag si Silaw sa kama. Agad na kumilos ang mga staff. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili si Sinag sa tabi ng kanyang anak. Hawak ang munting kamay nito. "Mommy, I'm scared." Bulong ni Silaw, luha ng mga mata. "Don't be, my love. You're the bravest boy I know, remember?" Sagot ni Sinag. Hinahaplos ang buhok ng anak. "Magiging okay ka." Habang ginagamot ng resident doctor ang braso ni Silaw at inaasikaso ng isang nurse si Tala, sa isang tabi, huminga ng malalim si Sinag.
Saglit siyang tumayo para iunat ang kanyang mga binti. At doon, sa pag-angat ng kanyang paningin, natigilan siya. Sa kabilang dulo ng abalang ER, malapit sa entrance, ay may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng isang mamahaling business suit na tila hindi nababagay sa kaguluhan ng paligid. Matangkad, matipuno, at may pamilyar na tindig na 4 na taon na niyang pilit na iwinawaksi sa kanyang isipan. Parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Dahan-dahan itong lumingon at ang kanilang mga mata ay nagtama. Ang buong ER ay tila nawalan ng tunog. Ang mga beep ng makina, ang mga bulungan ng mga tao, ang iyak ng mga pasyente, lahat ay naglaho. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Lakan Dalisay, ang bilyonaryo, ang lalaki mula sa gabing iyon, ang lalaking nag-iwan sa kanya nang walang paalam, ang ama ng kanyang mga anak. Nakatitig ito sa kanya, ang mga matay nanlalaki sa gulat. Ngunit ang tingin nito ay hindi nagtagal sa kanya. Dahan-dahan itong bumaba, napako sa umiiyak na batang lalaki sa kama, napako sa mukha ni Silaw. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa ekspresyon ni Lakan. Mula sa pagkagulat, napalitan ito ng pagkalito. At pagkatapos ay isang dahan-dahang pagkaunawa na tila isang kidlat na gumuhit sa mukha nito. Ang panga nito ay tumigas. Ang mga kamay na nakasuksok sa bulsa ay dahan-dahang lumabas. Nagsimula itong maglakad palapit sa kanila. Bawat hakbang nito ay parang isang malakas na dagundong na yumanig sa sahig na kinatatayuan ni Sinag. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang itago ang kanyang mga anak, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Hindi maaari. Hindi ngayon. Hindi dito. Ito ang paulit-ulit na sigaw ng kanyang isipan. Sa loob ng 4 na taon, inihanda niya ang sarili sa posibilidad na ito. Nag-ensayo siya ng sasabihin, nagplano ng gagawin. Ngunit ngayon, nakaharap na niya ang katotohanan. Lahat ng iyon ay naglahong parang bula. Ang tanging nararamdaman niya ay ang dalisay, nanunuot sa butong takot. Nakatayo na ito ngayon sa kanyang harapan. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya at sa kanyang anak. Naamoy niya ang pamilyar na pabango. Isang mamahaling amoy ng sandalwood at bergamot. Ang amoy na minsan ay naging dahilan ng pagkawala niya sa sarili. Ang amoy na ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Hindi siya nito tinitingnan. Ang mga mata ni Lakan, mga matang matatalim at laging seryoso, ay nakatuon pa rin kay Silaw, na tapos ng lagyan ng pansamantalang cast at medyo kumalma na sa bisig ng isang nurse. Pinag-aaralan nito ang bawat detalye ng mukha ng bata. Ang hugis ng panga, ang kapal ng kilay, ang maliliit na nunal sa ilalim ng kanang mata. Mga detalyeng salamin ng sarili nitong mukha. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa kaysa sa buong emergency room. Pakiramdam ni Sinag ay hindi siya makahinga. Dahan-dahang inangat ni Lakan ang kanyang tingin at muling ipinako yon sa mga mata ni Sinag. Wala na ang pagkagulat. Napalitan iyon ng isang bagay na mas matindi, isang bagay na hindi mabasa ni Sinag, isang pinaghalong galit, sakit, at determinasyon. Bumuka ang bibig nito. Ang boses na lumabas ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng pader. Sinag. Narinig niya ang pangalan niya at para itong isang sentensya. Ang tingin nito ay muling bumalik kay Silaw na ngayon ay buong pagtatakang nakatingin din sa estrangherong nasa harapan nila. At pagkatapos, ibinato ni Lakan ang tanong. Isang simpleng tanong na naglalaman ng bigat ng 4 na taong paglilihim at takot. Anong pangalan ng bata? Hindi nakasagot si Sinag. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Ang mga salita ay ayaw lumabas.
Ang tanging nagawa niya ay titigan pabalik ang lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang puso. At ngayon ay nagbabalik upang wasakin ang mundong maingat niyang binuo para sa kanyang mga anak. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang bombang nagbabantang sumabog anumang oras. Ang tanong ay binitiwan nila Kandalisay na parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. At ang epekto nito sa mukha ni Sinag Alcaraz ay higit pa sa mga alon. Ito ay isang tsunami ng takot, pagkabigla at pagtanggi. Nakita niya ang lahat sa mga mata nito. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay malayong malayo sa Sinag na nakilala niya sa party 4 na taon na ang nakalipas. Ang Sinag na yon ay puno ng tawa, may ningning sa mga mata, at may talinong humamon sa kanya. Ang babaeng ito ay napapalibutan ng isang pader na gawa sa yelo. Isang pader na, alam nila Kan, ay siya ang dahilan kung bakit naitayo. Silaw po ang pangalan niya. Sagot ni Sinag, ang boses ay pilit at walang emosyon. At ito naman po si Tala. Itinuro niya ang batang babae na ngayon ay nakakapit na sa kanyang palda. Kung wala na po kayong kailangan, Mr. Dalisay, aalis na kami. Mr. Dalisay, ang formalidad ay isang sampal, isang malinaw na mensahe. Estranghero ka dito. Ngunit hindi maalis ni Lakan ang kanyang tingin sa bata. Silaw, tala, sinag, ilaw, bituin, liwanag. Pinagtagpi-tagpi ng kanyang utak ang lahat. Ang mga pangalan, ang edad ng mga bata, ang mukha ni Silaw na tila isang maliit na kopya nga ng sarili niyang mga litrato noong bata pa siya. Sumikip ang dibdib niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya inaasahan, panghihinayang. Bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon, isang charity ball para sa isang ospital. Pagod na siya sa mga pekeng ngiti at walang katuturang usapan hanggang sa makita niya ito sa isang sulok. Isang doktorang mas piniling kausapin ang isang batang pasyente kaysa makihalubilo sa mayayaman. Naakit siya, nag-usap sila, nagtawanan. At sa ilalim ng impluwensya ng alak at ng isang di maipaliwanag na koneksyon, nangyari ang hindi dapat nangyari. Isang gabi, iyon lang ang nasa isip niya kinabukasan. Ngunit hindi niya maitatanggi. May bahagi sa kanya na gustong hanapin itong muli. Subalit kinain na siya ng mga obligasyon. Ang biglaang pagkakasakit ng kanyang ama. Ang paglipad niya patungong Amerika. Ang gulo sa kumpanya na iniwan sa kanya. Ang panggigipit ng mga Montenegro. Sa paglipas ng mga linggo, ang alaala ni Sinag ay unti-unting natabunan ng sunod-sunod na krisis. At ngayon, heto ang bunga ng gabing iyon, nakatayo sa kanyang harapan. Isang buhay na paalala ng kanyang naging kapabayaan. Hindi ito ang lugar para pag-usapan to, mariing sabi ni Sinag, na tila nabasa ang tumatakbo sa kanyang isipan. Inakay na niya ang kanyang mga anak palayo. Excuse me. Sinag, wait. Pigil niya. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. Wala tayong dapat pag-usapan. Habang nakatalikod ito, dumapo ang tingin ni Lakan sa batang babae, kay Tala. At doon, sa likod ng kaliwang taingan ng bata, sa ilalim ng nakapusod nitong buhok, nakita niya ito. Isang maliit, bilog na nunal. Parang may kumuryente sa buong katawan ni Lakan. Ang pagdududa na kanina'y isa lamang malakas na hinala ay naging isang halos tiyak na katotohanan. Ang nunal na yon, ang eksaktong nunal na meron siya sa parehong lugar. Isang marka na namanan niya pa sa kanyang ama. Isang marka ng mga dalisay, hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan na lang niyang maglakad palayo si Sinag kasama ang dalawang bata. Pinanood niya sila hanggang sa mawala sila sa paningin. Ang puso niya'y sabay na kumakabog sa pananabik at kumikirot sa sakit. Sila nga. Sila ang mga anak niya. Itinago niya sa kanya ang mga anak niya.
Sa loob ng 4 na taon, ang realisasyon ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang panghihinayang ay mabilis na napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumalikod si Lakan at mabilis na lumabas ng ER. Ang gulo at ingay sa loob ay nawala sa kanyang isipan, napalitan ng isang nag-iisang layunin. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Rico, bunggad niya nang sagutin ang tawag. Walang paligoy-ligoy. May ipapahanap ako sa'yo, Dr. Sinag Alcaraz, isang pediatrician dito sa Sinagtala Medical. Mayroon siyang kambal, 4 na taong gulang. Kailangan ko ang birth records nila. Pangalan, eksaktong petsa ng kapanganakan, lahat. Maging maingat ka. Ayokong may makaalam nito. I need the information in 1 hour. Masusunod po, sir. Sagot mula sa kabilang linya. Ibinaba ni Lakan ang tawag. Sumandal siya sa pader sa labas ng ospital. Ang mga matay nakatingin sa malayo, ngunit wala namang partikular na tinitingnan. Ang isip niya'y lumilipad. Ang lahat ng nawalang taon, ang mga unang salita, mga unang hakbang, ang mga kaarawan na hindi niya napuntahan, lahat ng iyon ay ninakaw sa kanya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatayo doon. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan ay ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Si Rico. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Anong nalaman mo? Ang boses ni Rico sa kabilang linya ay kalmado at propesyonal. Ngunit ang mga salitang binitiwan nito ang siyang tuluyang nagpatibay sa lahat ng kanyang hinala at nagbigay daan sa isang bagong digmaan na handa niyang harapin. Sir, nakuha ko na po ang impormasyon. Huminto ito sandali. Isinilang ang kambal 9 na buwan matapos ang gabi ng charity ball. Ibinaba ni Lakan ang telepono. Napapikit siya ng mariin. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. 9 na buwan. Walang duda. Walang puwang para sa pagkakamali. Ang katotohanan ay malinaw pa sa sikat ng araw. At sa sandaling iyon, isang panatata ang binuo niya sa kanyang sarili. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. At sa ayaw at sa gusto ni Sinag Alcaraz, babawiin niya ang nawala sa kanya. Babawiin niya ang kanyang mga anak. 1 linggo. 1 linggong nabuhay sa karayom si Dr. Sinag Alcaraz. Ang bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Ang bawat sasakyang humihinto sa tapat ng kanilang bahay ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Sa ospital, hindi siya mapakali. Palagi siyang sumisilip sa pasilyo, sa lobby, sa parking lot, kalahating umaasa at kalahating natatakot na makita ang anino ni Lakan Dalisay. Naging mas mahigpit siya sa kanyang mga anak. Hindi niya na sila hinahayaang maglaro sa labas nang hindi niya personal na binabantayan. Bawat gabi, pagkatapos niyang patulugin ang kambal, uupo siya sa dilim, yakap ang kanyang mga tuhod at iisipin ang lahat. Nang posibleng mangyari, paano kung sundan niya kami? Paano kung magpakita siya sa eskwelahan ng mga bata? Paano kung gumawa siya ng eksena? Anong sasabihin ko sa kanila? Anong sasabihin ko sa mundo? Ang takot na minsan ay nasa isang sulok lang ng kanyang isipan ay ngayon. Unti-unting sinasakop ang buong pagkatao niya. Ang kapayapaang 4 na taon niyang iningatan ay gumuho na. Isang Biyernes ng hapon, pagod na pagod si Sinag mula sa isang mahabang linggo. Ang tanging gusto na lang niya ay umuwi at yakapin ang kanyang mga anak. Habang naglalakad siya sa halos walang taong parking lot ng ospital, naramdaman niya ang pamilyar na malamig na haplos ng takot sa kanyang batok. May nakasandal sa kanyang sasakyan. Kahit malayo pa, kahit madilim ang bahaging iyon, kilala niya ang tindig na yon. Ang lapad ng mga balikat, ang paraan ng pagpapasok ng mga kamay sa bulsa ng mamahaling pantalon, si Lakan.
Huminto si Sinag sa paglalakad. Para siyang naubusan ng hangin. Gusto niyang tumalikod at bumalik sa loob ng ospital. Ngunit alam niyang hindi niya matatakasan ito habang buhay. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang sarili, at naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay mas matigas kaysa sa inaasahan niya. Hindi agad sumagot si Lakan. Inayos lang nito ang pagkakatayo. Sa malapitan, nakita ni Sinag ang pagod sa mga mata nito at ang isang bagay pa, ang hindi matinag na determination. "Kailangan nating mag-usap, Sinag," sabi nito sa mahinang boses. "Wala tayong dapat pag-usapan," mabilis niyang sagot. "Sinabi ko na sa'yo, hindi mo "Wag," putol nito sa kanya. Ang boses ay biglang tumigas. "Wag mo nang itanggi. Tapos na ako sa mga tanong. Nandito ako para sa mga sagot." "Anong sagot ang hinahanap mo?" Hamon ni Sinag. Ang galit ay nagsisimulang pumalit sa takot. Ang sagot kung nasaan ka 4 na taon na ang nakalipas? Kung bakit hindi ka na nagparamdam? Kung bakit mas pinili mong umalis kasama ng babaeng yon? Isang bahid ng sakit ang gumuhit sa mukha ni Lakan, ngunit mabilis din itong nawala. Hindi iyan ang issue ngayon. "Iyan ang issue!" sigaw ni Sinag. Hindi na napigilan ng sarili. "Iniwan mo ko. Iniwan mo kami. Kaya wala kang karapatang bumalik dito at manggulo na parang wala lang." Sa halip na sumagot, dahan-dahang may kinuha si Lakan mula sa inner pocket ng kanyang suit, isang plain na Manila envelope. Inilahad nito yun sa kanya. Tinitigan lang ni Sinag ang sobre. Hindi niya ito kinuha. "Ano yan?" "Ang katotohanan," simpleng sagot ni Lakan. Nang hindi pa rin gumalaw si Sinag, si Lakan na mismo ang nagbukas ng sobre. Kinuha niya ang mga papel sa loob. Isang dokumentong may logo ng isang kilalang DNA testing facility. Itinapat niya yon sa harap ng mukha ni Sinag. "Basahin mo," utos nito. Nanginginig ang mga mata ni Sinag habang binabasa ang mga nakasulat. Mga teknikal na salita, mga numero, mga porsyento, at sa dulo, sa ilalim ng pangalan ni Silaw Alcaraz at Lakan Dalisay, naroon ang mga salitang tumapos sa lahat ng kanyang pagtanggi. Probability of paternity, 99.9999% na bitawan niya ang kanyang bag. Ang tunog ng pagkalabog nito sa semento ay tila isang malakas na putok ng baril sa katahimikan ng parking lot. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa pinto ng kanyang sasakyan para suportahan ang sarili. Ang papel. Ang katotohanang nakasulat sa papel. Ito na ang katapusan. Naramdaman niya ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Mga luhang 4 na taon niyang pinigilan. Luha ng galit. Luha ng takot. At ngayon, luha ng tuluyang pagkatalo. Dahan-dahang ibinaba ni Lakan ang papel. Ang mga mata niya'y nakatitig sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakikita ni Sinag ang walang takip na emosyon doon. Sakit, panghihinayang, at isang nagbabagang intensidad na nagpakaba sa kanya ng higit pa. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Marahan, ngunit may diin. "Mga anak ko sila." Sinag. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal. Napatingala siya kay Lakan, ang mga matay basang-basa at puno ng pagsusumamo. Pero ang nakita niyang sagot sa mga mata nito ay hindi awa, kundi isang panunumpa. "At babawiin ko sila," maring sabi ni Lakan. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan na yumanig sa buong kaluluwa ni Sinag. Humigpit ang hawak nito sa kanyang balikat. "Babawiin ko kayo." Mula sa penthouse office niya kung saan tanaw ang buong skyline ng Pueblo de Anahaw, pinagmasdan ni Lakan Dalisay ang syudad sa ibaba. Ngunit hindi ang mga nagtataas ang gusali ang nasa isip niya, kundi isang maliit na bahay
sa isang tahimik na subdivision, ang bahay kung nasaan ang kanyang pamilya. Babawiin ko kayo. Ang mga salitang binitiwan niya sa parking lot ay hindi lang isang banta. Iyon ay isang misyon. Para kay Lakan, ang lahat ng bagay ay may solusyon. At bilang isang bilyonaryo, ang solusyon ay madalas nagsisimula sa isang salita. Probisyon. Hindi siya naging ama sa loob ng 4 na taon. Kaya't ang unang hakbang sa kanyang isipan ay ang punan ang lahat ng material na pagkukulang na yon. Kailangan niyang iparamdam sa kanyang mga anak ang buhay na nararapat para sa kanila, ang buhay na ipinagkait sa kanila. Kaya't kumilos siya, sa paraang alam niya, sa paraang sanay siya. Isang umaga, habang nag-aalmusal sina Sinag, Silaw at Tala, isang malaking delivery truck ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Nagtaka si Sinag, wala naman siyang inaasahang padala. 2 lalaki ang bumaba at kumatok sa pinto. Para po kay Ma'am Sinag Alcaraz, sabi ng isa. Nang buksan ni Sinag ang likod ng truck, nanlaki ang kanyang mga mata. Puno iyon. Puno ng mga laruan, damit, at lahat ng bagay na may isip mo para sa isang bata. May isang higanting teddy bear na mas malaki pa sa kanya. May isang dollhouse na kasing taas ni Tala. May isang remote-controlled na kotse na halos kasing laki ng isang totoong sasakyan. Mommy, wow! Namamanghang sigaw ng kambal. Ang mga matay kumikinang sa tuwa. Ngunit si Sinag ay hindi natuwa. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ito ay hindi regalo. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Isang insulto. Isang paraan para sabihin sa kanya na hindi niya kayang ibigay ang mga bagay na ito sa kanyang mga anak. Sa gitna ng mga kahon, may isang maliit na sobre. Sa loob ay isang card na may nakasulat sa eleganteng sulat kamay, para sa aking mga anak. L. Hindi na niya napigilan ang sarili. Pinasok niya ang mga bata sa bahay, kinuha ang kanyang telepono, at halos nanginginig sa galit na idinayal ang numero ni Lakan. Hello, Sinag. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw niya, hindi na nag-abalang maging formal. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Lakan. Sinusubukan kong bumawi. Ibinibigay ko lang sa kanila ang mga bagay na dapat ay matagal na nilang. Hindi mo naiintindihan, putol ni Sinag. Hindi laruan ang kailangan nila. Hindi damit, hindi pera. Ang kailangan nila ay kapayapaan, isang buhay na normal, isang bagay na sinisira mo sa bawat galaw mo. I'm just trying to provide, mahinahong sagot ni Lakan, ngunit may bahid ng pagkadismaya. Hindi. You are trying to buy them. Hindi kami for sale, Lakan. Hindi ako at lalong-lalo na, hindi ang mga anak ko. Kung gusto mong ibalik ang lahat ng yan, nasa labas pa ng bahay ko. At wag mo na itong uulitin. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinintay ang sagot nito. Natahimik si Lakan sa kanyang opisina. Frustration, hindi niya maintindihan. Sa buong buhay niya, pera at kapangyarihan ang solusyon sa lahat. Ngunit kay Sinag, ang mga ito ay lason. Ang galit sa boses nito ay gumising sa isang bagay sa kanya. Marahil ay mali nga ang kanyang paraan. Kinabukasan, sinubukan niya ang ibang stratehiya. Tumawag siya ulit. Sa pagkakataong ito, ang boses niya ay walang bahid ng pagkamakapangyarihan. Puno ito ng pag-aalinlangan. Please! Gusto ko lang silang makita. Hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang provider, bilang ako lang. Kahit isang oras lang, mayroong katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Lakan ang malalim na paghinga ni Sinag. At pagkatapos, ang sagot na halos hindi niya inaasahan. Sige, mahinang sabi nito. 1 oras. Dito lang sa labas ng bahay sa garden. At isa pang pagkakamali. Lakan, hinding-hindi mo na sila makikita. Para kay Lakan,
Ang mga kondisyong yun ay parang isang malaking panalo. Kinahapunan, dumating siya. Walang mamahaling sasakyan, nag-commute siya, walang dalang regalo. Ang dala lang niya ay ang sarili niya. Nakaupo si Sinag sa may bintana, pinapanood ang bawat galaw niya. Lumuhod si Lakan sa damuhan para maging kapantay ng mga bata. Medyo ilang pa sa simula ang kambal. Ngunit nakita ni Lakan ang cast sa braso ni Silaw. Masakit pa ba? Malumanay niyang tanong. Umiling si Silaw. Medyo na lang po. Gusto mo, lagyan natin ng drawing? Alok ni Lakan. Kumuha siya ng pentel pen sa kanyang bulsa. Sa loob ng sumunod na oras, ang tahimik na hardin ay napuno ng tawanan. Iginuhit ni Lakan ang paboritong cartoon character ni Silaw sa cast nito. Nakipaglaro siya ng bahay-bahayan kay Tala, gamit ang mga dahon at patpat. Mula sa bintana, hindi maalis ni Sinag ang kanyang tingin. Nakikita niya ang isang Lakan na hindi niya pa nakikita dati. Walang yabang, walang pader. Isang ama lamang na sabik na makasama ang kanyang mga anak. At sa isang sandali, bumukas ang isang maliit na siwang sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Nang paalis na si Lakan, ngumiti ito sa kanya. Isang totoong ngiti. At sa unang pagkakataon, hindi na pasimangot pabalik si Sinag. Habang nakatanaw siya sa papalayong si Lakan, naiwan siyang naguguluhan. Naiwan siyang may kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Marahil ay may pag-asa pa. Ngunit kasabay ng pag-iisip niya niyon, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang email at ang mga salitang nabasa niya ay mabilis na nagpalamig sa anumang init na nagsisimula pa lang mamuo sa kanyang puso. Mula sa opisina ng lupon ng mga direktor paksa. Urgent. Emergency Board Meeting. Ang anunsyo ng isang biglaang emergency board meeting ay hindi pangkaraniwan sa Sinagtala Medical Center. Ang ospital ay kilala sa maayos at matatag na pamamalakad. Kaya naman, habang naglalakad si Sinag sa pasilyo papunta sa conference room, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ang kakarampot na pag-asang namuo sa kanyang puso, kanina lang, ay tila natabunan ng isang madilim na anino ng pangamba. Pagpasok niya sa loob, naroon na ang halos lahat ng department heads at mga miyembro ng board. Ang hangin ay mabigat sa espekulasyon. Anong meron, Doc? Tanong sa kanya ni Dr. Almeda, ang pinuno ng surgery. Nagkibit balikat lang si Sinag. Hindi ko rin alam, Nestor. Nakatanggap lang din ako ng email. Umupo siya sa kanyang karaniwang pwesto, sa tabi ng bintana. Ang isip niya'y lumilipad. Posible kayang may kinalaman dito si Lakan? Gagamitin ba niya ang kanyang impluwensya para pwersahin ang isang bagay? Mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Hindi ganoon ang pakiramdam niya sa Lakan na kasama ng mga anak niya kanina. Ngunit hindi pa rin siya mapanatag. Ilang sandali pa, pumasok na si Mr. Hernandez, ang kasalukuyang chairman ng board. Isang matandang lalaki na may mabait na mukha, ngunit ngayon ay may bakas ng pag-aalala. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula nito. Salamat sa inyong mabilis na pagdalo. Alam kong lahat kayo ay nagtataka sa biglaang pagpapatawag na ito. Huminga ito ng malalim. Sa mga nakalipas na buwan, ang Sinagtala Medical ay nakaranas ng ilang hamon sa pananalapi. Upang masigurong mapagpapatuloy natin ang dekalidad na serbisyo, ang board ay nagdesisyon na buksan ang ospital sa mga bagong mamumuhunan. Isang bulong-bulungan ang umalingaw-ngaw sa silid. Ito ang unang beses na narinig ito ng marami sa kanila. At ngayong araw, pagpapatuloy ni Mr. Hernandez, nais kong formal na ipakilala sa inyo ang ating bagong major investor. Isang tao na hindi lamang nagbigay ng kinakailangang pondo, kundi nakakuha rin ng mayorya ng shares ng ospital. Ang bulungan ay napalitan ng ganap na katahimikan
Lahat ay nakatingin sa pinto, nag-aabang. "Mga kasama," sabi ni Mr. Hernandez. Ang kanyang boses ay tila pilit. Pakitang kilik ang ating bagong chairperson ng Board of Directors. Bumukas ang pinto ng conference room. Ang unang pumasok ay ang amoy. Isang mamahalin at matapang na pabango na tila gustong sakupin ang buong silid. Sumunod ang tunog, ang ritmo at may awtoridad na pag-click-clack ng isang pares, ng stiletto heels sa makintab na sahig. At pagkatapos, pumasok na siya. Isang babaeng nagliliwanag sa kapangyarihan at yaman. Nakasuot ito ng isang pulang-pulang power suit na tila humuhulma sa kanyang perpektong katawan. Ang buhok nito ay itim, nakaayos sa isang eleganteng bun. Ang mga alahas ay simple, ngunit halatang mamahalin. Ngunit ang pinakanakamamatay sa lahat ay ang kanyang mukha. Isang mukhang tila inukit ng mga anghel na mayroong isang nangiting kasing tamis ng pulot, ngunit may mga matang kasing lamig ng yelo. Natigilan si Sinag. Ang paghinga niya ay tila nanakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mukhang yon, kahit kailan ay hindi niya pa ito nakita ng personal. Ngunit milyon-milyong beses na niyang nakita sa mga society magazine at business journals. 4 na taon na ang nakalipas. Ang mukhang laging nakakabit sa pangalan ni Lakan Dalisay. Esclarina Montenegro. Ang pangalan ay tumama kay Sinag na parang isang malakas na sampal. Ang babae mula sa mga balita. Ang fiancé. Ang dahilan kung bakit umalis si Lakan. Naglakad si Clarina papunta sa unahan ng mahabang mesa. Ang bawat hakbang ay punuo ng kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa buong enerhiya ng silid. Tila lahat ng hangin ay ninakaw niya para sa kanyang sarili. "Thank you, Mr. Hernandez," sabi ni Clarina. Ang boses ay malambing ngunit may bakal na undertone. "Magandang hapon sa inyong lahat. It is an honor to be a part of the Sinagtala medical family." Iglinap ni Clarina ang kanyang tingin sa buong silid. Tinitimbang ang bawat isang mukha na naroroon. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay huminto at dumapo. Dumapo sa mga mata ni Sinag. Ang matamis na ngiti sa labi ni Clarina ay hindi nagbago. Ngunit ang kanyang mga mata, sa isang iglap, nakita ni Sinag ang isang kislap doon. Isang kislap ng tagumpay. Isang kislap na tila nagsasabing, "Kilala kita. At ngayon, pag-aari kita." Parang may malamig na bakal na gumuhit sa likod ni Sinag. Ito, ang babaeng ito ang may-ari ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ang karibal niya sa lalaking ama ng kanyang mga anak ay ngayon, kanyang amo. Hindi ito koinsidente. Alam niya, ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nagpatuloy si Clarina sa kanyang pambungad na pananalita. Binabanggit ang mga plano niya para sa pag-unlad at pagpapabuti ng ospital. Ngunit wala nang narinig si Sinag. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtambol ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang anino ng pangamba kanina ay isa na ngayong ganap na bagyo. "I am looking forward to working with all of you." Pagtatapos ni Clarina, ang tingin ay muling bumalik kay Sinag. "And as my first step as chairperson, I plan to personally review all departments to see where we can improve." Huminto ito, tila nag-iisip. "I think I'll start with the department that handles our most precious patients." Ang ngiti nito ay lumapad. "I'll see you tomorrow, Dr. Alcaraz, sa Pediatrics Department." Kinabukasan, ang buong Pediatrics Department ay parang dinaanan ng ipo-ipo. Lahat ay abala sa paghahanda para sa pagbisita ng bagong chairperson. Ngunit para kay Sinag, hindi ito isang simpleng pagbisita. Ito ay isang paghahanda para sa isang giya-isyera. Pumasok si Clarina sa department na tila isang reyna na sinusuri ang kanyang kaharian. Bawat nurse, bawat staff ay binabati niya ng isang matamis na ngiti.
Ngunit ang mga mata niya ay laging bumabalik kay Sinag. Dr. Alcaraz, bati nito, ang boses ay malambing at puno ng papuri sa harap ng lahat. I've read your file. Impressive credentials. You are truly an asset to this hospital. Salamat po, ma'am. Formal na sagot ni Sinag. Pinipilit na maging professional kahit ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay gustong manigas. Sa buong umaga, sinundan ni Clarina si Sinag sa kanyang mga rounds. Tinitingnan niya ang bawat chart, nagtatanong tungkol sa bawat pasyente. Sa unang tingin, mukha itong isang dedikadong pinuno. Ngunit alam ni Sinag ang totoong laro. Ang mga tanong ni Clarina ay tila simple, ngunit lahat ay may patibong. This patient, may lagnat siya for 3 days? Tanong ni Clarina habang hawak ang chart ng isang bata. And you prescribe this specific antibiotic? Interesting choice. The other doctors I've consulted with usually start with a milder one. Ang komento ay binitiwan sa harap ng mga resident doctors at nurses. Agad na naramdaman ni Sinag ang mga matang nakatingin sa kanya. Puno ng pagtataka. The patient's history of allergies and his current symptoms led me to that specific prescription, ma'am. It's the most effective and safest choice for him. Kalmadong paliwanag ni Sinag kahit kumukulo na ang dugo niya. Ngumiti lang si Clarina. Of course, doctor. You know best. Isang nangiting tila sumasang-ayon, ngunit ang tunay na mensahe ay, pinagdududahan kita. Hindi nagtapos doon. Ang buong linggo ay naging isang impyerno. Ang kanyang schedule ay biglang nagugulo. Ang mga araw ng pahinga niya ay biglang nagkakaroon ng urgent na meetings. Ang mga request niya para sa bagong equipment ay biglang on hold. Lahat ay ginagawa sa isang paraan na hindi siya direktang tinatamaan, ngunit ramdam na ramdam niya ang epekto. Siya ay unti-unting pinapahirapan, sinusuffocate sa sarili niyang lugar ng trabaho. Isang hapon, habang nagkakape siya sa pantry, narinig niya ang dalawang nurse na nagbubulungan sa kabilang pader. Kawawa naman si Doc Sinag. No? Laging pinag-iinitan ni Ma'am Clarina. Narinig ko, may history daw sila dahil daw kay Mr. Dalisay. Sabi nila, si Doc Sinag daw ang original na, alam mo na. Talaga? Kaya pala parang may something. Naku, delikado yan. Baka mamaya, masira pa ang reputasyon ni Doc. Alam mo naman, kapag ang kalaban mo ay may-ari ng ospital, napayuko si Sinag. Ang kape ay biglang pumait sa kanyang panlasa. Ang laso ni Clarina ay hindi lang para sa kanya. Kumakalat na ito sa buong department. Sinisira nito ang kanyang pangalan, ang kanyang kredibilidad, ang lahat ng pinaghirapan niya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dala-dala niya ang bigat ng buong mundo. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang kambal. Mommy, Daddy Lakan was here po. Masayang balita ni Tala. Natigilan si Sinag. Ano? He helped me with my drawing po. Sabi naman ni Silaw, ipinapakita ang isang papel na may drawing ng isang pamilya, isang tatay, isang nanay, at 2 anak. Pumasok si Lakan mula sa kusina, may dalang baso ng tubig. Ang ngiti nito ay agad na nawala nang makita ang itsura ni Sinag. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Sinag. Hindi pinapansin ang mga bata. Sinundo ko lang sila sa school. The nanny called. May emergency daw sa pamilya niya. I figured you'd be late. Paliwanag ni Lakan. Sinag, anong problema? You look terrible. At doon na bumigay ang lahat ng pader na itinatayo ni Sinag sa buong araw. Ang lahat ng galit, pagod at sama ng loob ay bumuhos. At lahat ng yon ay ibinunto niya sa lalaking nasa harapan niya. Anong problema? Ikaw! Ikaw ang problema, Lakan! Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Ang pagbabalik mo, ang nakaraan mo. Alam mo ba kung sino ang bagong may-ari ng ospital?
Alam mo ba kung sino ang gumugulo sa buhay ko araw-araw? Si Clarina Montenegro, ang babaeng iniwan mo ko para sa kanya. Nakita ni Sinag ang pagkagulat sa mukha ni Lakan. What? Si Clarina? Oo, ah, si Clarina. Halos hysterical na, sabi ni Sinag. At alam mo ba kung anong pakiramdam? Na parang bawat paghinga ko, binabantayan niya. Bawat galaw ko hinuhusgahan niya. Sinisira niya ko, Lakan. At lahat ng to, dahil sa'yo, dahil sa gulo ng nakaraan mo, na dinala mo sa tahimik na buhay namin. Napatingin si Lakan sa mga bata, na ngayon ay tahimik at takot na nakatingin sa kanilang nag-aaway na mga magulang. Sinag, let's not do this in front of them. Pakiusap niya. Bakit hindi? Para malaman na rin nila. Para malaman nila na ang tatay nila ay may dalang isang bagyo na handang sirain ang lahat ng meron kami. Humagulol na siya. Sana hindi ka na lang bumalik. Ang mga salitang yon ay tumama kay Lakan ng mas matindi pa sa isang sampal. Tumalikod si Sinag at pumasok sa kanyang kwarto, isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Lakan sa sala, kasama ang dalawang batang nalilito at nasasaktan. Ang galit sa mukha ni Sinag, ang sakit sa mga mata nito. Lahat ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib. Nagsisimula pa lang siyang ayusin ang mga bagay, ngunit heto ang isang bagong kalaban. Isang multo mula sa nakaraan na mas mapanganib pa kaysa sa inaakala niya. Nang gabing iyon, lumabas si Lakan ng bahay ni Sinag na may bagong bigat sa kanyang puso at may bagong desisyon na nabubuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa lobby ng Sinagtala Medical Center, abala ang lahat. Biglang pumasok si Lakan. Ang kanyang presensya ay agad na kumuha ng atensyon. Naglakad siya ng diretso. Ang mga matay may iisang target. Nakita niya si Clarina, nakalalabas lang ng elevator, napapaligiran ng kanyang mga assistant. Clarina, tawag niya. Lumingon si Clarina at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita si Lakan. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na napalitan ng pagtataka nang makita ang lamig sa mga mata nito. Lakan, what a surprise. I was just about to... I need to talk to you. Putol ni Lakan. Ngumiti si Clarina. Nagkunwaring nag-aalala. Of course, may problema ba? It's about Dr. Alcaraz, isn't it? I'm worried about her. Parang hindi niya kinakaya ang pressure. Ang mga salita ni Clarina. I'm worried about her. Parang hindi niya kinakaya ang pressure. Ay tumama sa isang sensitibong bahagi ng pagkatao ni Lakan Dalisay. Ang kanyang fatal flaw, ang paniniwalang lahat ng problema ay kayang ayusin ng pera at kapangyarihan. Ang pag-iyak ni Sinag kagabi, ang akusasyon nitong siya ang dahilan ng lahat, ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanya. At ngayon, gagawin niya ang lahat para ayusin ito. Let's talk in your office, mariing sabi ni Lakan. Sa loob ng malapalasyong opisina ni Clarina, ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Naupo si Lakan sa silyang nasa tapat ng mesa nito. Ang kanyang postura ay iritado at walang pasensya. Si Clarina naman ay naupo ng may halong pagtataka at isang sikretong kasiyahan. Ang plano niya ay gumagana ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. So what is this about, Lakan? Tanong ni Clarina. Ibinuhos ang tsaa sa dalawang mamahaling tasa. Tigilan mo na, Clarina. Diretsong sabi ni Lakan. Hindi pinansin ang tsaa. Alam ko ang ginagawa mo. Layuan mo si Sinag. Layuan mo ang pamilya ko. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Clarina. Your family? Lakan? I am simply running a hospital. Kung hindi kaya ng isa sa mga empleyado ko ang standards na itinakda ko, problema na niya yon. Hindi ko. Kumuyom ang mga kamao ni Lakan sa ilalim ng mesa. Ang pagiging kalmado ni Clarina ay mas lalong nagpapainit ng kanyang ulo. Ito na naman.
Ang laro ng mga salita. Ang laro na palaging nilalaro ng mga Montenegro. Magkano? Tanong ni Lakan. Inilabas ang kanyang huling baraha. Ang barahang palagi niyang ginagamit. How much for your shares? Name your price. I'll buy you out. Doblehin ko kung magkano ang ininvest mo. Triplehin ko. Just name it and then you walk away. Sa isang iglap, nawala ang ngiti sa mukha ni Clarina. Napalitan ito ng isang malamig at nakakainsultong tingin. Ang alok ni Lakan, sa halip na maging solusyon, ay naging isang malaking insulto sa kanya. You think? Dahan-dahan niyang sabi, ang bawat salita ay may diin. That you can just buy me off? Na pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ng kahihiyan na idinulot mo sa pamilya ko, isang tseke lang ang katapat ko. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba. This isn't about money anymore, Lakan. This is about principle. You made your choice 4 years ago. Now live with it. Tumalikod siya at hinarap muli si Lakan. Isang mapanganib na kislap ang nasa kanyang mga mata. And for the record, I'm not selling. I'm just getting started. Naiwang tulala si Lakan. Ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang yaman, ay naging inutil. Para siyang isang general na pumasok sa isang laban na mali ang daladalang armas. Ngunit ang pagkakamali ni Lakan ay hindi nagtapos doon. Ang mas malala ay ang sunod na nangyari. Kinahapunan, habang abala si Sinag sa kanyang opisina, sinusubukang habulin ang mga trabahong naantala dahil sa mga walang katuturang utos ni Clarina. May kumatok sa kanyang pinto. Si Clarina. May dala itong isang paper bag mula sa isang mamahaling coffee shop. Hi, Sinag. Sabi nito na may malungkot na ngiti. Can I come in for a second? Nag-aalala lang ako sa'yo. Nag-aalangan man pinapasok niya ito. Inilapag ni Clarina ang kape sa kanyang mesa. I know we didn't start off on the right foot. Panimula ni Clarina. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring simpatya. And I feel bad telling you this, but I think you deserve to know. Kumunot ang noo ni Sinag. Know what? Huminga ng malalim si Clarina. Tila nag-aatubiling sabihin ang isang masakit na katotohanan. Lakan came to see me this morning. Agad na tumibok ng malakas ang puso ni Sinag. He tried to pay me off. Malungkot na sabi ni Clarina. Umiiwas ng tingin. Inalok niya akong bilhin ang shares ko sa ospital. Para bang gusto niyang i-solve ang problema. Para bang kasalanan mo ang lahat ng ito at kailangan kanyang iligtas. Ang bawat salita ni Clarina ay isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Sinag. Ang imahe ni Lakan na nakikipaglaro sa mga anak niya, ang kislap ng pag-asa na naramdaman niya, ay biglang nabura. Napalitan ito ng imahe ng isang aroganteng bilyonaryo na muling ginagamit ang pera para kontrolin ang mundo sa paligid niya. Sinag, I feel bad. It seems he doesn't trust that you can handle yourself. Ginawa niya yon sa likod mo. Dagdag pa ni Clarina, bago tumayo. Anyway, I just thought you should know. I hope you're okay. Pagkaalis ni Clarina, naiwang nakatulala si Sinag. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng paninirang ginawa ni Clarina sa kanya. Hindi siya pinagkatiwalaan ni Lakan. Ang tingin pa rin nito sa kanya ay isang babaeng mahina at kailangang sagipin. Nang gabing iyon, hindi na niya hinintay na pumunta si Lakan. Siya ang sumugod sa penthouse nito. Bakit mo ginawa yon? Sigaw niya pagkapasok niya sa unit nito. Nagtatakang sinalubong siya ni Lakan. Ang alin? Sinag, anong nangyari? Huwag ka nang magkunwari. Pinuntahan mo si Clarina. Sinubukan mo siyang bayaran. Sa tingin mo ba ganoon ako kahina? Sa tingin mo ba hindi ko kayang ipaglaban ang sarili ko? I was trying to help. Depensa ni Lakan. Nakita kitang umiiyak. Sinabi mong ako ang may kasalanan, kaya sinubukan kong ayusin. Ayusin? Ganyan ka ba mag-ayos, Lakan? Dinadaan mo sa pera ang lahat?
Hindi mo ba naisip na kausapin muna ako? Hindi mo ba naisip na magtiwala sa akin? 4 na taon kong pinalaki ang mga anak natin ng mag-isa. Buhay pa rin kami. Hindi namin kailangan ng tagapagligtas. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero iyon ang ginawa mo. Humahagulgol na, sabi ni Sinag. Ang sakit ng pagkakanulo ay sariwang-sariwa. Ang gusto ko lang naman ay isang kakampi. Isang taong maniniwala sa akin. Pero ipinakita mo lang ulit kung sino ka talaga. Isang lalaking naniniwala na lahat ng bagay at lahat ng tao nabibili. Ang lamat sa kanilang pagtitiwala ay tuluyan ng naging isang malaking bitak. Ayoko nang makita ka, sabi ni Sinag. Ang boses ay basag, ngunit may pinal na diin. Sinag, please, lumayo ka na sa amin, Lakan, sabi niya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Tinalikuran niya ito bago mo tuluyang sirain ang lahat. Ang mga salitang binitiwan ni Sinag sa penthouse ni Lakan ay nag-iwan ng isang malaking pader ng yelo sa pagitan nila. Hindi na ito nagparamdam. Hindi na rin siya umasa. Ang tanging ginawa niya ay ang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa 2 bagay, ang kanyang mga anak at ang kanyang trabaho. Ngunit ang giyera sa ospital ay mas lalong umiinit. Ngayong alam na ni Clarina na nasaktan niya si Sinag sa pamamagitan ni Lakan, mas lalo pa siyang naging agresibo. Ang kanyang mga pag-atake ay hindi na patago. Naging hayagan na ang mga ito. At naghihintay lang siya ng tamang tiyempo para sa kanyang huling dagok. At ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang 5 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Miguel. Si Miguel ay pasyente ni Sinag. Mayroon itong isang bihirang impeksyon sa dugo na nangangailangan ng agresibong gamutan. Ang pamilya ng bata ay simple lang. Ang ama ay isang construction worker at ang ina ay labandera. Nahihirapan silang bayaran ang mga gastusin sa ospital, ngunit ginagawa ni Sinag ang lahat para matulungan sila. Minsan ay sa sarili pa niyang bulsa. Isang gabi, biglang bumagsak ang kondisyon ni Miguel. Nagkaroon ito ng allergic reaction sa isa sa mga gamot. Mabilis na kumilos si Sinag at ang kanyang team. Nagawa nilang i-stabilize ang bata. Ngunit ang insidente ay naitala sa record. Isang normal na pangyayari sa medisina. Isang panganib na laging nariyan. Ngunit sa mga kamay ni Clarina Montenegro, ang insidenteng ito ay naging isang gintong oportunidad. Isang linggo pagkatapos ng insidente, habang nag-aayos ng gamit si Sinag para umuwi, 2 tao mula sa administration ang pumasok sa kanyang opisina. May inabot silang isang makapal na sobre. Ano to? Tanong niya. Ang puso'y biglang kumabog. Isang formal na reklamo, doktora, sabi ng isa, umiiwas ng tingin. Mula sa pamilya ng pasyenteng si Miguel Santos, medical malpractice and negligence. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Sinag. Ano? Pero, nakausap ko ang mga magulang niya. Nagpasalamat pa sila. Okay na ang bata. May abogado na po sila, Doc. At may mga ebidensya daw silang hawak. Sabi ng isa pa. Nang buksan niya ang sobre, nandoon nga ang mga papeles. Mga salaysay na pinalaki at binaluktot. Mga laboratory results na tila may kulang. Isang kwento ng kapabayaan na malayong malayo sa katotohanan. At ang pirma sa ilalim ng reklamo, Jing at G. Santos. Alam niya. Alam niyang may kinalaman dito si Clarina. Kinabukasan, sa isang emergency hearing ng medical board, na halos lahat ay mga bagong tauhan na pinili ni Clarina, hinarap ni Sinag ang akusasyon. Dr. Alcaraz, simula ni Clarina, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. This is a very serious allegation. Ang buhay ng isang bata ang pinag-uusapan natin dito. Walang katotohanan ng mga paratang, mariing sagot ni Sinag. Ginawa ko ang lahat para sa pasyente. Ang allergic reaction ay isang unforeseen complication na nagamot naman agad.
Pero nangyari, git ni Clarina. At ayon sa pamilya, ipinilit mo daw ang isang gamot na alam mong may panganib dahil sa pride mo bilang doktor. Totoo ba na ang pamilya ay may utang na loob sa'yo dahil tinutulungan mo sila sa bayarin? Baka naman ginamit mo ang kanilang kahinaan para pag-eksperimentuhan ang kanilang anak? Ang bawat salita ay isang patalim. Si Sinag ay napapaligiran, isang bitag na perpektong inilatag. Wala siyang kalaban-laban. Ang desisyon ay mabilis. Habang isinasagawa ang masusing investigasyon, si Dr. Sinag Alcaraz ay inilalagay sa ilalim ng preventive suspension. Nakatayo si Sinag sa labas ng conference room, hawak ang sulat ng kanyang suspension. Ang mga pader ng ospital, na minsan niyang itinuring na pangalawang tahanan, ay tila gumuguho papunta sa kanya. Ang mga bulungan ng mga kasamahan niya sa trabaho ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan, ang kanyang lisensya, lahat ay nanganganib na mawala. Pag-uwi niya ng bahay, sinalubong siya ng yakap ng kambal. Sa mga sandaling iyon, sa piling ng kanyang mga anak, doon lang siya nakahinga. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lang. Paano na sila ngayon? Paano niya sila bubuhayin kung wala siyang trabaho? Paano niya ipaglalaban ang isang kaso na halatang halata na niluto laban sa kanya? Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mga anak niya, narinig niya ang isang katok sa pinto. Sumilip siya sa bintana. Silakan. Ang puso niya'y naghalo-halo. Isang bahagi niya'y gustong buksan ang pinto at humingi ng tulong. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging nasaktan at napuno ng pride, ang nanaig. Umalis ka! Sigaw niya mula sa loob. Ang boses ay nanginginig. Sinag, I heard what happened. Let me help you. Pakiusap ni Lakan mula sa labas. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lahat ng ito, kasalanan mo. Kung hindi ka bumalik, tahimik sana kami. Umalis ka na. Narinig niya ang malakas na pagsuntok ni Lakan sa pinto. Isang tunog ng matinding pagkadismaya. Pagkatapos, katahimikan. At pagkatapos, ang tunog ng mga papalayong hakbang. Napasandal si Sinag sa pinto. Ang mga luhay walang tigil sa pag-agos. Pakiramdam niya, siya na lang mag-isa sa buong mundo. Itinaboy niya ang nag-iisang tao na marahil ay makakatulong sa kanya. Umupo siya sa sahig sa dilim ng kanyang sala. Ang tanging liwanag ay mula sa ilaw sa kalye na tumatagos sa bintana. Kinuha niya ang mga papeles ng kaso na nasa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ang mga akusasyon, ang mga kasinungalingan. Wala na siyang trabaho, may kaso siyang kinakaharap. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak ay itinaboy niya. Ang babaeng kaaway niya ang siyang nagkokontrol sa kanyang kapalaran. All is lost. Gumuho na ang lahat. At sa gitna ng kadiliman, habang yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, isang tanong ang paulit. Ulit na umiikot sa kanyang isipan. Paano? Paano ako lalaban ngayon? Ang tunog ng malakas na pagsara ng pinto ni Sinag ay parang isang gong na gumising sa kaluluwa ni Lakan Dalisay. Ang sakit ng pagtataboy nito sa kanya ay mas matindi pa sa suntok na ibinigay niya sa pinto. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, isang bagong damdamin ang umusbong, isang malamig at matalas na galit. Galit hindi kay Sinag, kundi sa sarili niya. Tama si Sinag. Lahat ng ito ay nagsimula sa kanya. At ngayon, tatapusin niya ito. Tumigil na siya sa pagiging emosyonal. Ang bilyonaryong, marunong lang gumamit ng pera, ay namatay na sa gabing iyon. Ang ipinanganak na kapalit ay ang Lakan Dalisay na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ang estratehista, ang manlalarong kayang makita ang 10 hakbang sa hinaharap. Umuwi siya sa kanyang penthouse hindi para matulog, kundi para magtrabaho. Tinawagan niya ang kanyang pinakamagagaling na tauhan, mga abogado, mga private investigator,
mga financial analyst. I want everything on Clarina Montenegro and her recent activities. Utos niya sa isang conference call sa gitna ng kadiliman. Financial transactions, phone records, lahat. Lalo na ang anumang koneksyon sa pamilya Santos. I want it clean, I want it fast, and I want it undeniable. Sa loob ng sumunod na 48 oras, halos hindi natulog si Lacan. Ang kanyang opisina ay naging isang war room. Ang mga pader ay napuno ng mga diagram, mga litrato, at mga timeline. Unti-unti, nabubuo ang isang larawan ng panunuhol at pananakot. Natuklasan ng kanyang team ang isang malaking paglilipat ng pera mula sa isang subsidiary company ng Montenegro Corp. Papunta sa isang bank account na pag-aari ng bayaw ni Mr. Santos, ang ama ng batang si Miguel. Ang petsa ng transaksyon, 2 araw bago isinampa ang kaso. "We have a lead, sir," sabi ni Rico, ang kanyang chief investigator. Ang bayaw ni Mr. Santos ay may malaking utang sa sugal. Bigla niyang nabayaran lahat kahapon. At ang mas importante, mayroon tayong security footage. Ipinakita ni Rico ang isang video. Malabo, pero malinaw. Si Clarina Montenegro, nakikipagkita sa isang lalaki sa isang madilim na eskinita. Ang lalaki, ang bayaw ni Mr. Santos, may iniaabot na isang makapal na envelope si Clarina. Ito na, ang ebidensyang kailangan niya. Ngunit hindi pa siya tapos. May isa pang piraso ng puzzle na kailangan niyang buuin. Ang nakaraan. Inutusan niya ang isang tech expert na hukayin ang lahat ng email at communication records niya mula 4 na taon na ang nakalipas. At doon, sa isang nakatagong spam folder na hindi niya kailanman binuksan, nakita niya ito. Sunod-sunod na email mula sa kanyang lumang sekretarya. "Sir, tumawag po ulit si Dr. Sinag Alcaraz. Sir, nag-iwan po ng mensahe si Dr. Alcaraz. Mahalaga daw po." "Sir," pinapasabi po ni Miss Montenegro na nahandle na daw po niya lahat ng unnecessary calls. Parang isang kutsilyo ang tumarak sa puso ni Lacan. Hinarang ni Clarina ang mga tawag. Nilinlang siya nito. At siya, sa gitna ng gulo ng kanyang pamilya noon, ay nagpabaya. Pinagkatiwalaan niya ang isang ahas. Ngayon, kumpleto na ang kanyang mga sandata. Hindi na ito isang laban ng pera. Isa itong laban para sa katotohanan. Nagpatawag siya ng isang kagyat na special board meeting sa Sinagtala Medical Center. Ang dahilan, presentasyon ng mga irregularidad sa pamamahala. Nang dumating si Clarina sa conference room, siya ay puno pa rin ng kumpiyansa. Inaasahan niyang ito ay isa na namang pagtatangka ni Lacan na bilhin siya. Ngunit ang nakita niya ay isang lamesang puno ng mga seryosong mukha ng board. At si Lacan, nakatayo sa unahan na may lamig sa mga mata. At sa isang sulok, nakaupo si Sinag, tahimik, naguguluhan. Ipinatawag siya ni Lacan bilang isang mahalagang saksi. At kahit labag sa loob niya, pumunta siya. "Good morning," simula ni Lacan. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Ipinatawag ko kayong lahat dahil sa isang seryosong bagay na may kinalaman sa integridad ng ospital na ito. Particular, sa kasong isinampalaban kay Dr. Sinag Alcaraz. Mr. Dalice, this is a private internal matter." Sabad ni Clarina, ang nangiti ay nagsisimula ng maging pilit. "It stopped being an internal matter," sagot ni Lacan, "when it became a criminal conspiracy." Isa-isang inilatag ni Lacan ang kanyang mga ebidensya sa malaking screen. Ang bank transfer, ang mga litrato ng bayaw ni Mr. Santos na nagsusugal, at ang pinakahuli, ang video ng pakikipagkita nito kay Clarina. Ang conference room ay napuno ng bulungan. Ang mukha ni Clarina ay namutla, nawala ang kanyang pagkakalmado. "This is fabricated! Peke yan!" sigaw niya. "Talaga?" tanong ni Lacan.
Pumasok sa pinto si Rico, kasama ang mag-asawang Santos. Ang ina ni Miguel ay umiiyak. "Patawarin niyo po kami, Doc," sabi ni Jenga ng Santos kay Sinag. "Tinakot po kami. Sinabi po ng bayaw ko na ipapakulong daw siya kapag hindi kami pumirma. Binigyan po nila kami ng pera, pero hindi po namin kaya ng konsensya namin." Doon na gumuho ang mundo ni Clarina. Napasandal siya sa kanyang upuan, hindi makapaniwala. At hindi lang yan pagpapatuloy ni Lakan. Ang tingin ay bumaling kay Sinag. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng isang malalim na panghihinayang. "May isa pa akong kasalanan na kailangan kong itama." Ipinakita niya sa screen ang mga email mula 4 na taon na ang nakalipas. "Sinubukan mong tumawag, Sinag," sabi ni Lakan. Ang boses ay basag. Paulit-ulit. At ang babaeng ito, itinuro niya si Clarina. Ang humarang sa lahat. Itinago niya sa akin na hinahanap mo ko. Itinago niya sa akin ang mga anak ko. Ang revelasyon ay isang bomba na sumabog sa gitna ng silid. Si Sinag ay napatingin kay Lakan, ang mga matay ng lalaki sa gulat at dahan-dahang pagkaunawa. Hindi siya iniwan, nilinlang sila. "Security!" sigaw ni Clarina, sinusubukang bawiin ang kontrol. "Hindi na sila susunod sa'yo," kalmadong sabi ni Lakan. Bago pa ang meeting, kinausap na niya ang ibang board members at ipinakita ang ebidensya. Ang kapangyarihan ni Clarina ay naglaho na. 2 security guard ang pumasok at marahang lumapit kay Clarina. Ang babaeng minsan ay reyna ng silid ay isa na lang talunang manlalaro. Habang inaakay siya palabas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, nakatitig kay Sinag. Isang huling, walang salitang banta. Nang maisara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng mata ay nasa kanila, kay Lakan at kay Sinag. Dahan-dahang tumayo si Lakan. Lumakad siya palapit kay Sinag. Ang buong arogansya niya ay nawala. Ang natira ay isang lalaking hubad ang kaluluwa. Puno ng pagsisisi. Tumingin siya sa mga mata ni Sinag. Ang mga matang minsan ay puno ng galit sa kanya. Ngayon ay puno ng pagkalito, sakit, at isang kakarampot na tanong. Isang tanong na matagal na niyang gustong sagutin. Ang conference room ay unti-unting nabakante. Ang mga board members, isa-isang lumabas, nag-iiwan ng espasyo para sa 2 taong may sariling mundong kailangang ayusin. Sa huli, tanging sina Sinag at Lakan na lang ang naiwan, nakatayo sa gitna ng katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi. Nabasag ang katahimikan nang magsalita si Lakan. Ang boses ay mahina at puno ng bigat. Sinamkag, "Patawarin mo ko." Hindi ito ang aroganteng Lakan Dalisay. Hindi ito ang bilyonaryong solusyon. Sa lahat ay pera. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang lalaking nasasaktan, nagsisisi. "Hindi ko alam." Pagpapatuloy niya. "Sa loob ng 4 na taon, inisip kong isa kang alaala. Isang magandang alaala, pero alaala lang. Kung nalaman ko lang, kung hindi lang ako naging pabaya, kung sinuri ko lang." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang sakit ng what ifs ay masyadong mabigat. Tinitigan siya ni Sinag. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang malalim na pagkaunawa. Pareho silang naging biktima. Biktima ng kasinungalingan, ng manipulasyon, at ng sarili nilang mga pride. "Hindi lang ikaw ang may kasalanan, Lakan," mahinang sagot ni Sinag. Dapat sinabi ko sa'yo. Dapat hinanap kita. Pero natakot ako. Natakot ako sa sasabihin ng mundo. Natakot akong baka hindi mo kami paniwalaan. Natakot akong baka itaboy mo kami. Hinding-hindi ko gagawin yon." Mabilis na sabi ni Lakan, lumapit ng isang hakbang. "Kahit kailan."
Ang pag-amin sa sariling pagkakamali ang naging tulay. Ang mga pader na itinayo nila sa pagitan ng isa't isa ay nagsimulang gumuho. Kinabukasan, malinis na ang pangalan ni Sinag. Ibinalik siya sa kanyang pwesto nang may buong paggalang mula sa ospital. Ngunit alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang ayusin. Isang bagay sa labas ng ospital. Nagkita sila ni Lakan sa kapihan ng Hiraya, ang lugar ng mga pangarap. Naupo sila sa isang sulok, malayo sa iba. Walang tensyon, walang sisihan, isang payapang katahimikan lamang. Salamat Lakan, basag ni Sinag sa katahimikan. Sa lahat ng ginawa mo. Ginawa ko lang ang tama, sagot niya. Ginawa ko lang ang dapat ginawa ng isang ama. Ang salitang ama ay nanatili sa hangin. Gusto nilang makita ka, sabi ni Sinag, nakangiti ng bahagya. Sina Silaw at Tala, lagi kanilang hinahanap. Isang ngiti ng purong kaligayahan ang sumilay sa labi ni Lakan. Gusto ko rin silang makita, araw-araw. At nagsimula ang dahan-dahang paghilom. Nagsimula sa mga pagbisita sa hapon, sa paglalaro sa parke, sa pagtulong sa homework, sa paghahatid sundo sa eskwelahan, walang pilitan, walang pagmamadali. Hinayaan nilang ang panahon at ang pagmamahal ng mga bata ang maging gabay nila. Nakita ni Sinag ang pagbabago kay Lakan. Ang dating aroganteng bilyonaryo ay naging isang amang handang magpakababa. Umupo sa sahig para makipaglaro ng manika at magbasa ng bedtime stories kahit paos na ang boses. Nakita niya ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Ang lalaking nakita niya sa mga mata nito nung gabing una silang nagkakilala. Si Lakan na naman, nakita niya ang tunay na lakas ni Sinag. Ang katatagan nito bilang isang ina. Ang dedikasyon nito bilang isang doktor. Ang puso nitong puno ng pagpapatawad. At sa bawat araw na kasama niya ito, mas lalo siyang nahuhulog. Hindi sa alaala, kundi sa babaeng nasa harapan niya. Ilang buwan ang lumipas. Isang hapon, dinala ni Lakan ang mag-iina sa isang tahimik na beach. Habang pinapanood nilang maglaro, sa buhangin sina Silaw at Tala. Naupo sila sa ilalim ng isang puno ng niyog. Sinag, sabi ni Lakan. Kinukuha ang kanyang kamay. Noong una kitang makita ulit, ang sabi ko, babawiin ko kayo. Mali pala yon. Ang pag-ibig at pamilya, hindi binabawi, hindi inaangkin, binubuo ito. Huminga siya ng malalim. 4 na taon ang nawala sa atin. 4 na taon na hindi na natin maibabalik. Pero nasa harapan natin ang habang buhay. Isang pagkakataon para bumuo ng mga bagong alaala. Lumuhod si Lakan sa buhanginan. Walang mamahaling fireworks, walang grandiosong production. Siya lang at ang kanyang tapat na puso. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi isang malaking diamante, kundi isang simpleng singsing na may ukit ng araw at isang bituin, isang sinag at isang tala. Sinag Alcaraz, hayaan mo akong bumuo ng isang bagong umaga. Kasama ka. Hayaan mo akong maging asawa mo. Pakasalan mo ko. Ang mga luha sa mata ni Sinag ngayon ay hindi na dahil sa sakit o takot. Ito ay mga luha ng kaligayahan. Isang kaligayahang akala niya'y hindi na niya mararamdaman. Oo, bulong niya. Oo, Lakan. Isinuot ni Lakan ang singsing sa kanyang daliri. Tumakbo papalapit ang kambal. Hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit ramdam nila ang saya. Niyakap nilang 4 ang isa't isa, isang buong pamilya sa wakas. Habang papalubog ang araw, naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay. Si Silaw sa balikat ni Lakan, si Tala sa mga braso ni Sinag. Ang kanilang mga anino ay humahaba, nagiging isa. Ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa perpektong simula. Minsan, ito ay tungkol sa magulong gitna at sa pagpiling ayusin ang lahat
para sa isang magandang wakas. At para sa kanila, ito ay hindi isang wakas. Ito ay ang simula pa lamang ng kanilang bagong umaga. Sa ating kwentong natunghayan, nakita natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang magpatawad at magtiwala muli. Ipinakita sa atin ni Sinag at Lakan na ang mga sugat ng nakaraan, gaano man kalalim, ay kayang paghilumin ng tapat na pagsisisi at ng pag-ibig na handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ang isang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo lamang, kundi sa araw-araw na pagpili na manatili, lumaban at magmahalan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sinag at Lakan. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Ano po ang pinakanagustuhan ninyo sa kwentong ito? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lang po ninyo sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.